Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Sina Alejandro at Fernando ay mga bata, malalakas sila at matatalino. Malalaman nila kung paano nila may liligtas sa sarili nila. Pero sinabi ng babae na hindi na nakabalik ang bangka nila. Huminahon ka, pakiusap na Paano mama. sila? Magpakatatag ka. Alam mong mahalaga sa akin sina Alejandro at Fernando. Oo, tama. Sa tingin ko, pinakamabuting gawin yung dalawa ay huminahon. Wala tayong magagawa sa ngayon. Kailangan natin manalangin sa Diyos na mahanap sila. Mataas pa rin ang dugo mo, Maria Jose. Bibigyan kita ng gamot. At huwag mong kalimutang inumin ang mga ito kahit na anong mangyari. Titignan ko rin ang dugo mo, Victoria. Huwag na. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Nag-aalala lang kami kay Maria Jose dahil bigla na lang sumama ang kanyang pakiramdam. Oo, pero nandito na rin naman ako at wala namang kaso sa akin kung susuriin din kita habang nandito ako. Halika. Pakidala mo sa kwarto ko ang gamot na iinumin ko. Sige, ma. Magpahinga ka na, Iha. Mag-iingat ka, Maria Jose. Halika Opo, na. salamat. Huwag mong kakalimutan ang mga gamot ko. Opo, ma'am. Bakit sumama ang pakiramdam mo? Anong nangyari? Dahil hindi nagpunta sa New York si Alex. Pumunta siya sa Dominican Republic. Anong sabi mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dahil ayaw ni Alejandro na may makalam, yung babae dun sa ahensya iniisip na baka lumubog ang kanilang sinasakyan. Hindi. Huminahon ka. Dapat tawagan natin ang embahada para madaliin na nila ang mga otoridad ng Dominican Republic sa paghahanap sa kanila. Pagkatapos, pumunta din doon ang anak mo si Bruno. Para humanap ng judge? Para ano? Patayin siya? Oh, Diyos ko, huwag mong sabihin ang mga bagay na yan, Hernan. Mali yan. Sige na, ulitin mo. Kumusta pakiramdam mo? Maayos na ako. Bilago sa atin ang batang yan si Cohen. Tama ka. Buti na lang sanay siya mabuhay sa ganitong lugar. Tama, bukod doon mabilis din matuto. Nakakapagsulat na rin siya ng ilang mga salita. Ayos yan, Fernando. Mabuti na rin at hindi tayo nauubusan ng pagkain. Oo, swerte rin at umulan. Pero anong gagawin natin kapag huminto na ang ulan? Naisip ko yan kahapon. Kaya nagpunta ako dun sa mababatong lugar at nakita kong parang merong isang bukal. Ah, talaga? May ilang kilometro rin ng layo pero naisip kong puntahan ito bukas. Kaya kung maaari, manalangin tayo sa Diyos na sana bukal nga yun dahil hindi biro ang pumutol na malalaking sanga. O, kamusta pakiramdam mo? Medyo mabuti na, salamat. Gusto ko sana sumama sa'yo kaso masakit pa rin itong binti ko. Alejandro, ayoko mamatay tayong dalawa rito. Ako rin, Fernando. Meron akong asawa at anak na naghihintay sa akin.
Pero hindi ako maaaring mamatay lalo pa ngayon, Alejandro. Si Victoria ang buhay ko at hindi ko kaya na mawala siya. Kung nasabi ko lamang sa kanya ang lahat noon, maaari na ako mawala sa mundong ito dala ang alaala niya. Teka, Fernando, sandali lang. Ano nga ba nalalaman mo tungkol sa buhay at kamatayan? Dahil ba nasa bingit ka ng kamatayan ngayon, kaya ka nagising at dahil dyan mas lalo ka namulat kaysa noon? Ayoko na makarinig ng tungkol sa kamatayan, naiintindihan mo? Makakaalis tayong dalawa dito kahit anong mangyari. Tandaan mo yan. Tulungan mo ako, Alejandro. Ano, masakit pa ba? Tulungan mo ako. Halika. Dahan-dahan lang. Sandali, huwag ka masyadong gumalaw. May naisip ako. Huwakan mo to. Alam ko na. May naisip na ako ngayong ideya, Alejandro. Kailangan gumawa tayo ng paraan para makaalis sa islang ito. Kumuha ka ng mga punong kahoy at gumawa tayo ng isang balsa. Oo, ganyan nga dapat. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Salamat, sir. Sasakyan to ni Roberto. Anong ginagawa ng walang kwentang yun dito? Nandito na ang ticket mo. Pero nag-usap na tayo na antayin si Alex o si Bruno para bigyan ako ng trabaho. Roberto, alam mong hindi ako pwedeng humarap sa pamilya ni Sandra nang wala akong trabaho. Pasensya na. Patawarin mo ako. Roberto, makinig sa akin. Ayoko pag-usapan. Anong ginagawa mo dito? Tanungin mo siya. Magmaliwanag siya. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin ngayon kung anong ginagawa niya dito. Nandito siya para bumisita. Bumisita? At paano niya nalaman ang tinitirhan natin? Sinabi mo sa kanya? Ano to? Ticket ito ng aeroplano Papuntang Madrid? Huminahon ka lang. Hindi! Ayoko huminahon! Aalis ka na? Iiwan mo na ako? Si Roberto may gusto nito at hindi ako. Dinalhan niya ako ng ticket. At gagawin mo naman kung anong gusto niya. Intindihin mo naman ako, Raquel. Umaasa tayo sa isang bata na hindi naman ako sigurado kung saan Sigurado talaga. naman ako sa'yo to! Oo. Pero may duda si Roberto. Ano naman ang pakialam ko sa iniisip niya? Hindi ka aalis! Naintindihan mo? Diyos ko. Ano ba itong pinasok ko? Nasisiraan na ng bait ang babaeng yun. Saan ako pupunta? Ayos ka na ba, miss? Hindi ka kasi tumitingin. Ayos ka lang ba? Hindi! Ba't ikaw hindi ka Kailangan mo tumitingin ng sa tulong. daanan? Okay lang ako. Sige na. Oh, sige. Palis nga. Aray ko. Yan. Diyan ang galing yung coconut. Opo. Salamat, Augusto. Walang anuman. Roberto, anong ginagawa mo dito? Kamusta ang eskwela? Mabuti naman, isa ako sa mga top students. Tsaka, magaling rin ako sa computer. Mabuti kung ganun. Nga pala, sorry hindi kita nabibisita. Alam mo naman ang mga tao sa paligid natin. Krimen sa kanila ang makipag-usap sa taong may asawa at maraming bagay pang pwede nilang sabihin. Teka, nasa ang asawa mo? Wala siya. Kasama ng kabit niya. Kasama ang kabit niya at kalmado ka lang dyan? Ano gusto mo sabihin ko kung yun talaga ang totoo? Pero wala kang pakialam?
Sa ngayon wala na akong pakialam. Sa kahit na anong bagay. Paano mo nasasabi yan, Roberto? Napakabata mo pa naman. Pwede ka pang magsimula ulit. Alam mo, Paula, napakalambing mong babae pero hindi mo pa ako kadala. Sabihin mo sa akin. Na-aksidente? Paano? Isang inutil na driver ang bumangga sa akin, Mama. Pero ayos ka lang ba Okay talaga, naman Iha? ako. Kaya lang nasira sa sakyan ko eh. Aray. Nasa na yung nakapagkasa Ano ba pakialam ko sa kanya, Mama? O sige, pupunta na ako. Ezekiel, tawagan mo ng insurance. Ang abogado pati na rin si Dr. Hernan. At sabihin mo na rin kay Augusto na ihanda ng sasakyan. Opo, senyora. Sabihin mo na rin kay Roberto ang nangyari kay Raquel. Felipa, halika! Anong nangyari? May nangyaring aksidente kay Ma'am Raquel kaya pupuntahan niya ito. Pero matino ba siya o nakainom? Hindi ko alam. Nalulungkot ako para kay Roberto. Ano nang balita kay Alex at Fernando? Ewan ko. Tinawagan na ni ba ng Victoria ang konsul para malaman kung may magagawa sila. Magiging maayos din ang lahat, ate. Hindi sila pwedeng mawala ng gano'n na lang sa dagat. Mahahanap rin silang dalawa. Sana nga. Sana, Paula. Sa tingin mo ba sinundan ni Bruno ang judge? Mukhang pinatay niya to. Dapat kinasuhan ko na siya ng pang-aabuso dahil sa ginagawa niya sa kapatid ko. Dapat nakagawa na tayo ng maraming bagay ngayon. Sana pinilit na natin si Meche at ang kapatid niya, pati na rin si Maria Jose at ang pamilya niya na ibisto si Bruno. Pero lagi nangingibabaw ang awa sa atin. Masyadong matalino si Bruno Alejandro. Lagi siyang nasasangkot sa mga taong malalapit sa atin at alam niya na hindi natin siya kayang ipakulong. Siguro ang huling paraan na lamang natin ay patayin siya. Anong sinasabi mo, Fernando? Hindi tayo mga mamamatay tao. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi ako magdadalawang isip. Kapag may gumawa ng masama sa mahal ko sa buhay, gagawin ko at magagawa mo rin yun. Tama ba ako? Kung may magtatangka sa buhay ni Maria Jose o sa magiging anak ko o kay Mama, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon kahit para kay Felipa o kay Ezekiel. Dahil mga pamilya ko sila. Oo, tama. Alam mo ba, Alejandro, sa kabila ng lahat, natural na sa mga tao ang pumatay. Pero ang konsensya, patakaran, at ang mga batas, ito ang mga pumipigil sa ating pumatay. Siguro naman nakapanood ka na ng mga palabas tungkol sa mga hayop. Ibon, mga ahas, at mga buhaya. Oo. At mas magagaling sila sa atin pumatay. At saka, pinoprotektahan nila ang mga kauri nilang mga hayop. Pero tayong mga tao, pumapatay tayo dahil sa kasakiman at ambisyon. Nababahala ako sa maaaring isipin ni Maria Jose at ni Mama na baka patay na tayong dalawa. Tingin mo ganun ang iniisip nila, Fernando? Oo, baka pati si Katya. Masaya ako at nakagawa kayo ng kowit ng masisilungan. Kung hindi mamamatay tayong lahat sa init ng araw pag nagkataon. Oo, tama ka. At saka hindi ko na rin matagalan ng mga lamok. Kumusta ka? Ay, mabuti naman. Papunta na ako sa hotel. Gusto kong sumunod ka doon at sabihin ang lahat ng nalalaman mo. Lahat. Naku, hinihintay ako ng driver sa may entrance. Tumakas ka. Kailangan kitang makita. Ako rin. Sige, mahal ko, I'll see you. Mary, pupunta lang ako sa restroom, Na naman? Sa tingin ko sumusobra ng pag-inom mo ng gamot kaya ka ganyan kapayat para kang tingting. Pwes, dapat gawin mo na rin ito dahil magkasing katawan na kayo ng baka.
Hello, Arturo. Sa tingin ko umalis si Miss Katya gamit ang emergency exit. Kung pwede, abangan mo siya doon dahil sigurado ako na sasakay lang yun ng taxi. Sundan mo siya at balitaan mo ako mamaya. O siya, sige. Kowit, ano yan? Ba, masarap yan ah! Sarap ito. Saan mo nakuha itong mga to? Yan po. Lutuin na natin ngayon. Halika, Fernando. O, yan. Sige. Kakain tayo ng masarap ngayon, Kowit. Kakain tayo ng parang mga hari ngayon, naintindihan mo? Halika na, Fernando. Ibang klase ka, Kowit. Tulungan mo ako, Kowit. Lombardo Enterprises, good afternoon. Mary, nagpunta si Miss Katya dito sa Ticket de Hill Hotel. Salamat, Arturo. Anong gagawin ko? Aantayin ko ba siya dito o babalik ako dyan sa kumpanya at dyan siya hintayin? Bumalik ka na lang, Arturo, dahil siguradong babalik din siya dito mamaya. Sulat mo. Magdala ng ilang nopales. Nopales. Patani. Pero wag mo akong dadala ng puno ng mga ano, ha? Puro ng mga ano. Insekto. Lagi ka nagdadala ng puno ng insekto. bili pa. Gagawa tayong bininti ang isda. Bininti ang isda. Anong ibig mong sabihin binintihan? Hindi ba? Ay, naku, wag mo na ngang intindihin yon. Hello? Magandang hapon, Ezekiel. Si Mary to, ang sekretary ni architect. May balita ka na ba sa kanya? Wala pa hanggang ngayon. Pero may sasabihin ako sa'yo at medyo nakakahiya. Tumakas si Miss Katya dito sa opisina kanina at pinasundan ko siya kay Arturo. Nagtaksi siya at nagpunta sa Ticket de Hill Hotel. Pero ang alam ko'y doon namamalagi si Senyorito Bruno. Pasensya na, Ezekiel. Pero ang totoo, matagal ko na talagang pinagdududahan niyan si Miss Katya. Ayos lamang yun. Huwag ka mag-alala, Miss Mary. Salamat. Sa tingin ko, nagbalik na si Senyorito Bruno. Mabuti na lang hindi siya lasing. Kumusta siya, Hernan? Huwag kang mag-alala, hindi naman malala si Raquel. Ilang galos at sugat lang. Kamusta ang bata? Kailangan ko pa siyang i-ultrasound para masiguro ko kung anong kalagayan ng bata. Excuse me. Salamat. Ay. Salamat naman sa Diyos at ayos lang siya. Heto na, sandali lang. Hello? Senyora Victoria, nagbalik na po si Senyorito Bruno at namamalagi po siya sa hotel katulad ng dati. Paano mo nalaman? Sino nagsabi? Tungkol ba kay Alex? Kowit, dali ka na! Umahon ka na sa tubig! Dali! Ayoko! Umahon ka na dyan! Ayoko nga! Kanina ka pa nagbababad dyan eh! Nawawala yung shorts ko eh! Ano, hindi kita marinig? Nawawala yung shorts ko! Nawawala shorts mo? Paano nangyari yun? Pero ba, sige, gagawa na lang kita. Umahon ka na! Huwag kang mag-alala, puro tayo lalaki dito! Mr. Bruno, naghihintay po ang kurado pero naiintindihan ko na hindi pa nakakabalik ang kapatid mo na si Alejandro mula sa bakasyon. Gaano ba kahalaga ang presensya ng kapatid ko? Marahil ay ayaw niyo na talagang humarap sa korte. Marahil pero para masimulan na natin ang gagawin na pagdinig sa husgado, lahat ng partido ng pamilya ay kinakailangan naririto. Hindi ba't sinabihin na kita? Isang paraan to para hindi matuloy yung pagdinig. Marahil nga. Pwes ano na? Maghihintay na lang ba tayo hanggang sa magpakita siya? Maraming salamat. Walang anuman. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Naniniwala ako ang anak ko si Bruno Albenes ay nasa kwarto niya tulad ng dati. Saglit lang po, ma'am. Pasensya na po, Mr. Bruno Lombardo po ang nakalista dito, ma'am. Siya rin naman yun. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nagbabasa ng dyaryo. Sige po, ma'am. Pasensya po. Sa dating kwarto po. Excuse me po. Salamat.
Tara na. Pakiusap, hayaan mo ako magsalita at huminahon ka lang, Iha. Hindi ko alam kung magagawa ko yan. Oo naman. Kailangan mong gawin yon. Halika na. Ginoong Albenis. Lombardo. Ang apelido ko ay Lombardo. Oo nga pala. Hindi pa kasi ako gaano sanay. Gaya nga na nasabi ko sa'yo, kapag wala sa korte ang isa sa mga tagapagmana, siya ay dedeklarang absent, na aprobado ng hukuman. Pagkatapos noon, maaari nang umapela o hindi. Bubuksan ko ba? Oo, sige. Baka room service yan. Bakit hindi niya aprobahan? Napatunayan na ako at si Raquel ay anak ng matandang yon. Umalis ka rito. Mami Victoria, Nasaan pwede si ba- Bruno? Nasa veranda. Umalis ka rito. Sabi mo sa driver, iuwi ka ngayon din. Magandang gabi. Magandang gabi mga binibini. At saan ka galing? Nagbakasyon ako sa Cancun. Huwag kang sinungaling. Sabihin mo kung anong ginawa mo kay Alejandro. Nasisiraan na ba kayo? Hindi ko alam ang pinagsasasabi niyo. Bruno, anak. Wala akong pakialam kung saan ka nagpunta at ayoko rin tanungin. Ang gusto ko lang malaman ay kung anong nangyari kina Alejandro at Fernando. Hindi ko alam, Mama. Wala akong kaalam-alam kung nasaan sila. Napakasinungaling mo talaga. May ebidensya kami. Magkakaroon tayo ng pagtitipon bukas ng alas 10 ng umaga sa bahay ko. Ikaw, si Atty. Lopez at ang mga abogado natin. At doon, lalabas na rin ang lahat ng katotohanan. Kapag may nangyaring masama kay Alejandro, ipapakulong talaga kita, Bruno. Lalo na ngayon na may pera na ako at kapangyarihan para gawin lahat sa'yo yun. At anong ibig niya sabihin doon? Ginoong Lombardo. Kung gusto niyong depensahan ko kayo, kailangan niyo sabihin sa akin ang lahat. Nasisiraan na sila ng bait. Tingin ko hindi. Napakatalino ng iyong ina at si Maria Jose naman ay maraming nalalaman tungkol sa'yo. Oo. Totoo na nagbakasyon ako dahil inimbita ako ng kaibigan ko. Kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataon. Ah, sa parehong lugar at araw tulad ng sa kapatid mo? Wala akong kaalam-alam kung saan nagtungo si Alejandro. Mukha yata nagkataon lang lahat. Makinig ka, attorney. Sinisweldoan kita para kwestiyonin mo ang mga testimonya ng aking ama tungkol sa kanyang mga pamana. Kaya manindigan ka sa akin, pwede ba yun? Ang ilan ay mga hinala at inimbento na lamang ng babaeng yun tungkol sa akin. Galit sa akin ang aking ina dahil sa ayoko na magkaroon siya ng relasyon sa kaedad ko lang. At ang hipag ko ay tinuruan si Alejandro na kamuhian ako dahil gusto niya akong mamatay. Yun lang yun. At saka, kaya gusto kong malaman, sino bang naunang umalis? Siya ba? O ako? Kasi kung akong nauna sa amin, siguradong sinundan niya ako para gawin ang kanyang binabalak sa akin. Ang patayin ako! Sa oras na makabalik tayo doon, umuwi ka kagad sa bahay. Hindi pwede, madam. Ayokong iwan ka mag-isa doon. Anong mag-isa lang ako? Malamang naroon na si Roberto. Salamat na rin sa pag-aalala mo sa akin kung may kasama ako doon, Maria Jose. Pero mas panatag ako kung uwi ka lalo pa sa kondisyon mo ngayon, Iha. Pero huwag ka nang kasi- mag-isip. Mapapanatag ako kung uwi ka sa bahay, pakiusap. Sige po. Pero kapag may kailangan po kayo, tawagan niyo po ako pakiusap. Oo, Iha. Sigurado yun. Kumusta si Raquel? Medyo mabuti na, huwag kang mag-alala. Ang kanyang dinadala. Di ba sabi ko nga sa'yo na kailangan niyang sumailalim sa ultrasound test pero sa palagay ko kinakailangan ko pa siyang suriin ng gusto mamaya. Bakit? Anong problema? Hindi ko pa masisiguro sa ngayon pero huwag kang mag-alala. Oo nga pala, isa itong babae. Napakasaya ko. Babae pala. Nagbasal tayong dalawa dahil nagmamahalan tayo. Pero nang tumagal, nagbago. Kasalanan ko to. Alam ko. Tama. Hindi na dapat ako nagpakasal sa'yo. Sana namatay na lang ang batang to. Babae ang bata. Wala akong pakialam. Kahit sa'yo pa o kay Ulysses pa ito, ayoko sa kanya. O sige. Ibigay mo siya sa akin. Huwag ka nang umasa. Sinabi mo na ba kay Ulysses? Sa tingin ko hindi siya interesado. Sabihin mo.
Sabihin mo. O paano, iwan na kita. Kumusta siya? Mabuti na siya ngayon. Kamusta ang bata? Mabuti. Pero huwag ka mag-alala, kailangan pa siyang suriin ng husto ni Hernan mamaya. Mahal mo ba siya? Mahal mo ba si Raquel? Minahal ko siya, oo. Pero gusto niyang mamatay na lang ang kanyang anak. Hindi ako makapaniwala. Ganun talaga siya. At ikaw? Gusto mo pa rin ng bata? Kahit na may hinaharap siyang ganitong problema? Oo naman. Alam mo, kahit na hindi ko siya anak, mamahalin ko siya. Ano po nangyari kay Alex at Bruno? Bakit wala pang balita sa kanila? Roberto, may nangyari masama kay Alejandro. Terrible. Sabihin niyo po sa akin. Si Bruno, nagpanggap siya na si Alejandro para pakasalan si Maria Jose. Hindi ko alam kung anong plano niya, pero para maganap ang kasalan nilang dalawa, binayaran ni Bruno ang judge na tumakas naman matapos yon. Lumipas ang araw, nalaman ni Alejandro kung saan siya nagpunta at sinundan nila ito ni Fernando sa Santo Domingo para hanapin at kausapin siya tungkol dito. At nung nalaman ni Bruno, naunahan na sila nito at nung sinabi sa amin, si Alejandro at Fernando ay parehong na-aksidente at nawawala na sila hanggang ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Anong nangyari kay Ma'am Raquel? At kay Senyorito Bruno. May balita na ba sila kila Alex? Sige na, Maria Jose, magsalita ka na. Huwag mo na kaming bitinan pa. Hindi ko alam. Sinabihan ako ni Madam Victoria na umuwi dito sa bahay at siya na idediretso sa hospital. Pero habang hindi siya tumatawag, ibig sabihin ayos naman si Raquel. At tinatanggi pa rin ni Bruno ang lahat tungkol kina Alex at Fernando. Ayaw niya magsalita. Wala daw siyang kinalaman tungkol doon. Ay, sinungaling talaga siya. Nakita siya ni Miss Maya doon at sinabi niya kaagad ito sa amin. Ay, nako, Diyos ko. Sana kung nasan man sila, sana makabalik na kaagad sila. Eh, gusto mo bang humigop ng mainit na sabaw? Hindi ka pa naghahapunan. Ayos lang. Salamat, Felipa. Wala akong gana. Nakabalik na ba si Katya? Hindi pa. Ang totoo niyan, kasama niya si Bruno at pinalis siya ni Madam Victoria doon. Huwag mong sabihin sa akin na kasabot na naman dito si Bruno. Higa muna ako saglit. Tara, halika Ay, na. dadalang ko kayo ng mainit na sabaw at hihigupin niyo yon sa ayaw at sa gusto niyo. Salamat, Felipa. Gano'n nakatagal nakikita si Katya at ang halimaw na yon. Mga manloloko. Sandali at tatawagan ko si Arturo. Ay, sige nga. At gagawa na ako ng sabaw. Arturo, nasaan ka ba? Nandito pa rin ang taga-antay at mukhang nakauwi na lahat ng empleyado. Sa tingin ko hindi na babalik si Miss Katya dahil nagpunta siya sa Hacienda Ticket de Regil Hotel kanina. Oo, tama ka at alam ko yon. Pero pinaalis na siya ni Senyora Victoria doon. Maaaring umuwi na siya, kaya pwede bang tingnan mo at balitaan mo ako pagkatapos? Paano kung wala siya doon? Anong gagawin ko? Pwes, bumalik ka na rito. Tama na muna yon. Sige. Salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Kumusta si Ma'am Raquel? Mabuti naman. Nandun si Roberto kasama niya. Sobrang napagod ako, matutulog na ako. Pinapunta ko si Arturo sa bahay ni Mr. Fernando. Naroon na raw po si Katya. Sabi niya ayaw niya nang bumalik dito. Kasi naman ay hindi na raw niya matagalan ang pag-iispiya niyo sa kanya dahil sa mga ginagawa niya. Ay, sige. Kakausapin ko siya bukas. Tumawag na ba uli dito si Miss Maya? Darating si Bruno dito bukas kasama ang mga abogado. Mag-uusap kaming lahat doon sa may study room. Magandang gabi.
Sige po, senyor. Magandang gabi. Eh, humigop na mainit na sabaw si Ma'am Maria Jose. Gusto mo rin ba? Hindi na salamat, Felipa. Ang gusto ko lang talaga ay matulog. Gawin! Apoy! Gumawa tayo ng apoy! Aboy! Gumawa tayo na aboy! Fernando! Apoy! Gumawa ka ng apoy! Aboy! Hoy! Hoy! Saklolo! Saklolo! Nandito kami! Magandang Anong maganda sa umaga? Asan si Mama? Nasa kwarto niya po, senyorito. Hindi maganda sa katawan ng hindi kumakain. Kagabi hindi ka na naghapunan at ngayon kahit juice hindi mo iniinom. Tumuloy ka. Magandang umaga. Magandang umaga. Napaaga ka ata. Tama. Gusto kita makausap ng tayo lang. Tayo lang ah. Dalian mo, alis! Ano ba, Bruno? Sa tingin ko ang pagpupulong na hinanda mo kasama ang mga abogado ay hindi maganda. Tingin ko yun ang nararapat. Wala talaga ako nalalaman kay Alejandro at Fernando. Diyos ko, sino bang niloloko mo, Bruno? Nakausap ko ng ahente ng travel agency na si Miss Maya at sinabi niya lahat sa akin. Sinabi niya sa akin na kiusap ka ng biyahe ng ferry at kinabukasan noon dumating sina Alex at Fernando doon at sinabi niya tungkol sa'yo. Yun ang nangyari. Kung kinakailangan papuntahin ko ang babaeng yun dito sa bahay ko, gagawin ko. At isa pa, malamang na ilista ng mga otoridad ng travel agency lahat ng impormasyon mo palabas at pabalik ng bansa. O siya, nalaman nila Alejandro at Fernando tungkol sa akin pero wala akong narinig tungkol sa kanila. O sige, pero hindi ba nalaman mo kahit papano ang tungkol sa pag-alis nila dahil ang binayaran mong judge ay naroroon? Kaya nauna ka nagpunta doon para mahanap ang taong yun na gumawa ng peking kasal ninyo. Naisip ko kung para saan at bakit ka nagmamadaling makita siya at mahanap ka agad ang taong yun doon. Para babigyan siya muli ng pera? O para patayin mo siya? Sasama ka ba sa palengke ngayon, ate? Hindi siguro. May appointment ako sa abogado ngayon. Pero wag mo na sanang sabihin ito kay Itay. Bakit naman hindi? May karapatan din naman malaman ng lahat. Ang problema kasi mahilig kang magkwento. Ayokong sabihin mo pa sa kanya. Ayoko nun. Si Alex ay babalik at ayoko nang pag-alalahanin mo pa si Itay tungkol dito. O sige. Saka mas maganda kung konti lang nakakaalam nito. Oo na, sinabi ko nung okay na eh. Aalis na ako. Kaya ba gusto mo magkaharap-harap tayo? Para ibuko ako? Para ipahiya sa lahat? Anak mo ako, Mama! Wala ka namang ebidensya, Mama. Gumagawa ka lang ng sarili mong opinyon. Ang iba siguro oo, ako hindi. Oo, Mama. Totoo na nagpunta ako doon para hanapin ang judge para malaman ko ang katotohanan. Hindi mo ba napapansin na sinet up lang lahat ito ni Alejandro para siraan ako? Sinama niya pa si Maria Jose at ginawa niyang kakampi para lalo akong mapasama sa'yo. Hindi, anak. Nagkakamali ka dyan. Mama, wala ba akong karapatan depensahan ko ang aking sarili? Ano bang gusto mo, Mama? Patayin ang sarili ko? Magpakamatay ako? Dahil kung patuloy mo sasabihin lahat ng iniisip nila, gagawin ko talaga! Pero sabihin mo, ano talaga nangyari kina Alejandro at Fernando? Hindi ko alam, Mama. Hindi ko alam, parang awa nyo na. Wala akong kaalam-alam, Mama. Wala, Mama. Hindi mo ba nasindihan agad? Hindi nagsindi! Ayaw magsindi! Nakita ko yun at lumabas ako agad, pero hindi ako ekspertong gumawa ng apoy. Di bale, huwag kang mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Paano mo nasabing huwag kang mag-alala? Paraan, Fernando! Hindi tayo maaari magkamali, hindi maaari!
Nag-iisa lamang si Katya, naiintindihan mo? Nag-iisa lamang siya sa bahay. Wala siyang kasama kahit Pati sino. si Maria Jose! Pati ang asawa ko! At buntis siya, Fernando! Pero naroon si Bruno. Baka kung anong gawin niya kay Katya doon. Nangako ka sa akin, Alex. Tuparin mo ang pangako mo. Bumalik ka na. Parang awa mo na utang na loob. Hello? Salamat, Ezekiel. Maria Jose, andito ka ba? Opo, madam. Pasok po. Kumusta si Raquel? Mabuti. Pwede na raw siyang umuwi pero gusto kitang kausapin tungkol sa meeting mamaya. Ano po yan, madam? Magandang balita po ba yan? Depende kung paano mo titignan. Nakausap ko na si Bruno. At umamin siya na nagpunta siya sa Dominican Republic para kausapin niya ang judge. Maria Jose, magpapakamatay raw siya kapag sinabi natin sa korte ang lahat ng mga hinala natin. Pero malamang may ginawa siyang masama kay Alex at Fernando, kaya hindi pwedeng manahimik Pero na lang. hindi talaga natin alam. Tinatanggi niyang nakita niya sila doon. Sinungaling siya! Pero ngayon ay naiisip ko rin. Nung nakausap mo bang anak ko si Alejandro sa telepono, nabanggit ba niya sa'yo na nakita niya si Bruno doon? Hindi, pero... Maria Jose, iha, naintindihan kita. Pero tignan mo, kailangan din natin siyang pakinggan. Tapos ano? Huwag natin banggitin ang tungkol sa Dominican Republic. Ibang bagay na lang. Hindi, madam. Hindi maaari yon. Sigurado nagpunta siya doon para patayin ang judge at patayin sila. Hindi natin talaga alam kung nung nagpunta siya doon, ay yun ang plano niya. Nakikiusap ako. Parang awa mo na, Maria Jose. Bilang isang ina. Tama na, wala tayong mapapala sa ganito. Hindi mo ba naisip si Kowit? Oo, naisip ko siya. Sa nangyari niyan, malamang hindi na niya makita ang kanyang ina kahit kailan. Alam ko, Fernando. Alam ko ang pakiramdam ng walang ina. Kahit na naging isang ina si Victoria para sa akin. Pero hinihiling ko pa rin na makita at makapiling ko ang totoo kong ina. Ang makita ko ang babaeng nagluwal sa akin. Gusto ko siya makita at pasalamatan, Fernando. Wala rin akong pamilya na matatawag. Walang gumagabay sa akin. Wala rin nagpapayo. At wala rin man lang naninigaw o sumasaway. Walang nagbabantay. Hindi madaling umusad sa buhay ng mag-isa. Pero kailangan para kay Katya. Pero nakakalungkot isipin na hindi na natin napapansin dahil sa sitwasyon ngayon. Kawit. Puminahon ka lang. Pinapangako ko sa'yo makikita mo uli ang nanay mo. Makakabalik tayo sa mga mahal natin. At makakabalik tayo uli, Fernando. Makakapiling mo uli si mama at ang kapatid mo. Ako naman ang mahal kong asawa at anak ko. Makakalis tayo dito. Kahit anong mangyari. Sa tingin ko, pag-arrest ni Engineer Lombardo sa bansa, lalo na sa ganitong panahon na kailangan siya, ay makakasira sa reputasyon niya. Nabanggit ko na sa inyo na may kailangan siyang asikasuhin na napaka-importanting bagay. Naisip ni Alejandro na kailangan na mas palawakin pa ang kumpanya. Pero anong gagawin natin ngayon? Nagpadala na ng 2 pabalang judge para kay Alejandro. At ang susunod ay manggagaling na sa korte. Ipapaliwanag na lang muna namin ang sitwasyon ngayon sa judge. Sasabihin na lang namin sa kanya na dahil sa ganitong pangyayari, dapat ay iurong ang pagdinig sa kaso ng mga 2 linggo. Sa tingin ko naman ay hindi siya tatanggi. Lalo na pag nalaman niya tungkol kay Miss Raquel sa kanyang pagka-aksidente kaya hindi siya makakapunta, hindi ba? Anong aksidente? May nakabangga siya kahapon pero okay na siya ngayon at hindi naman naging seryoso ang lagay niya. Ang importante sa tingin ko, may mahalagang sasabihin ang anak ko sa inyo. Magsalita ka, Bruno. Napag-isip-isip ko na, questionin ang testimonya ng aking ama. Oo,
Dahil alam mo hindi na babalik si Alejandro. Dahil pinatay mo siya. Maria Jose, parang awa Yun mo ang katotohanan! Kaya kanya kinausap bago ang pagharap para makumbinsi ka. Nagpapaawa siya sa'yo para makumbinsi ka. Kapag namatay si Alejandro, sa tingin mo ba makukuha mo ang mana? Sa tingin ko hindi. At kung sakaling wala na talaga si Alejandro, pababagsakin kita, ipapakulong kita at pagsisisihan mo yun habang buhay! Nasisiraan na siya. Hindi, iho! Desperada na siya at pati ako ganun na rin! Ngayon, siguro naman alam niyo na kung ano ang nangyayari sa aking pamilya. Sabihin mo, ipagpapatuloy ba natin ang pagtutol sa last will? Sa tingin ko, oo. Ganito nangyari. Sinundan nila ako at nagbangka sila hanggang sa lumubog ang bangka nila at nalunod sila. Ganun na nangyari. Sigurado ka ba, Bruno? Yun ang sinabi sa akin ng travel agents. Gusto ko rin malaman nyo na ang bangkay ni Mr. Roventino Romero ay hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. At sino naman siya? Siya ang stepbrother ng iyong asawa na pinuntahan niya na hinahanap naman ni Bruno. Ang sabi nila nahulog sa waterfalls.